Tunay nga po ng ating pong Panginoon ay nalulugod kapag po tayo ay nagsasama-sama upang pag-aralan po ang kanyang mga salita, upang siya po ay ating makilala ng lubusan. Kaya ang pagpapala po ay nasa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid, at welcome po kayo sa ating pong Bible study dito po sa God is Alive Manchester chapter. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa lesson 19 na. At ang title po ng ating topic ngayong araw na ito ay ang The Ascension of Christ. At pag-aaralan po natin ng mabuti ang pag-akyat po ng ating Panginoon sa langit pagkatapos po niya na bumangon o nabuhay na muli pagkatapos po niyang mapako sa krus. Kaya samahan niyo po ako sa kalahating oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos at gawin po natin ang oras na ito na isang worthwhile para po makilala po natin ang ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ngayon ay magsimula na sa pamamagitan po ng pananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon dahil kasama namin kayo Panginoon sa oras na ito. Kayo po ay nalulugod kapag po kami ay nagsasama-sama upang makinig, upang mag-aral Panginoon na inyong pong mga salita. Kausapin niyo kami Panginoon sa pamamagitan po ng mga salita niyo sa banal mong kasulatan. Tunay nga po Panginoon na sa pamamagitan ng pag-aaral Panginoon yung mga salita, kami po ay lalong lumalago Panginoon sa aming spiritual na pamumuhay. Kaya hinihiling namin Panginoon ang inyong pong banal na spirito na siyang aming tagapagturo ngayon sa araw na ito. Pagpalain mo Panginoon ang aming topic about the Ascension of Christ, na maunawaan po namin Panginoon ang topic na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So ang buhay daw po ng ating Panginoong Jesus can be told as 4 great miracles. Apat daw na himala ang buhay ng ating Panginoon. Una nga po ay ang incarnation. Pangalawa po ay ang resurrection. Pangatlo ay ang ascension. At pang-apat po ang second coming. At ngayon po, pag-aaral po natin yung third of these miracles. So, the ascension is that event in which Christ departed visibly and returned to heaven. Nasa Biblia po na nakita po ng mga disipulo kung paano daw po siya umakyat sa langit. Visibly, nakita po nila sa pamamagitan po ng kanilang mga mata. At He came to earth as a humble baby and He left the earth as the exalted conqueror. Pagkatapos pong magawa na lahat po ng work dito po sa lupa, na-complete na, He entered into His heavenly ministry. Hindi po nagtapos yung ginagawa po ng ating Panginoon. Meron din po siyang gagawin na ministry sa kalangitan. At ang ministry po ito is preparing the mansions or rooms and the high priestly work of intercession. Ayan. Kaya simulan po natin sa una pong bahagi ng topic na ito. So, the story of the ascension. Ano po ba ang kwento tungkol po sa pag-akyat niya sa langit? Basahin po natin ang sinasabi po sa Acts chapter 1 verses 9 to 11. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven. Ayan. So, makita po natin dito, no? Dinescribe po, sinamarize po ang pag-akyat po ng ating pong Panginoon. He ascended visibly, nakita po, and bodily, nakita po yung katawan niya na umakyat po sa langit. So, ayan po yung kwento ng kanyang ascension. Kaya sa palawang bahagi po tayo, the ascension was prophesied and taught in the scriptures. Ito po ay sinabi na noon po sa Old Testament pa lang, na prophesy na. Ayan, una po ay sa Psalm 68 verse 18. Ayan, tingnan po natin ang sinasabi po dito. When you ascended on high, you took many captives. You received gifts from people.
even from the rebellious, that you, Lord God, might dwell there. Yan po yung sinabi po sa Psalm na, when you ascended on high, ito po yung ascension niya na prophesy na dun po sa book of Psalm. Another one po na isang prophecy po sa Psalm 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ito po yung isang prophecy after the ascension. He sat at the Father's right hand. Yan, susunod po na prophecy ay sa John 20 verse 17. Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Pati po ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabi po niya kung ano po yung mangyayari after the resurrection. So the Old Testament spoke of it, and Jesus taught it freely of His ascension. Likely the disciples didn't understand, sabi nga yung maaaring hindi po naintindihan na mabuti ng mga disipulo. Yung pong katuroan na ito, pati po yung kamatayan ng ating Panginoon, yung kanyang burial, at yung pong kanyang resurrection, noong pong palang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya yan po ang prophecy about Jesus Christ's ascension. Yan, sa pangatlong bahagi po tayo. The ascension occurred 40 days after the resurrection. So nangyari po ang pag-akyat po ng ating Panginoon ay 40 araw pagkatapos po niyang nabuhay. Ang ating Panginoong Jesus daw po ay dinelay niya ang pagbalik niya sa Ama for several reasons. Una po, to prove beyond the shadow of a doubt that He had actually risen from the dead. Para po patunayan, kaya po siya namalagi muna dito sa lupa pagkatapos po niyang mabuhay na muli, para patunayan po na siya po ay he was risen from the dead. So this was essential, kinakailangan po ito para po ma-establish yung pong panampalataya ng mga believers, ng mga mananampalataya. So pangalawa, He tarried in order to give the disciples more instructions in the Christian faith. Siya po ay nagtagal muna po dito sa lupa para po mangaral pa, bigyan ng mga instructions po ang mga disipulo sa kanilang pong buhay, kanyang spiritual life. In the post-resurrection period, Jesus was able to explain much of His past teaching in the light of that which occurred. So, tinuro niya po ang kanyang own death, burial, and resurrection. So, He explained them much further. Sabi nga po, tingnan po natin ang sinasabi po sa Acts 1 verse 3. After His suffering, He presented Himself to them and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Kaya nagturo pa siya nung pong nagpakita ang ating Panginoong Jesus sa kanila. So, ayan po ang pangatlong bahagi, mga kapatid. So, pang-apat na bahagi po tayo, the manner of the ascension. So, paanong paraan po ba ang ating Panginoon ay umakyat sa langit? Sabi po sa Luke 24 verse 51, while He was blessing them, He left them and was taken up into heaven. At siya po ay umakyat sa langit. Jesus Christ is now seated at the right hand of the Father. Sabi po sa Ephesians 1:20, He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Yun pong seated at the right hand of God, o God's right hand, siguro maiisip po ng iba na ito po ay just an expression po, merong ibang ibig sabihin.
siguro figurative, sabi ng iba, meaning power. Pero ang totoong explanation po niyan is a literal geographical location ang sinasabi nun. Bakit? Bakit ito po ay literal na nasa kanang kamay ng Diyos? Dahil po, nung po si Stephen ay sinabi niya po ito, na nakita niya ang ating Panginoong Jesus na nasa kanang kamay ng Diyos. Sa Acts 7, sabi po ni Stephen, "Look," he said, "I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God." So the ascension was visible, nakita. Hindi po ito isang sekreto. It was seen and witnessed by the apostles. So personally, ang ating pong Panginoong Jesus ay umalis, visibly, bodily, and in like manner. Sa ganito rin pong pamamaraan, siya po ay babalik na muli sa second advent dito po sa lupa. Ayan po ang pang-apat na bahagi. Kaya pang-limang bahagi po tayo mga kapatid. The necessity of the ascension. Bakit kailangan na siya po ay umakyat sa langit? Ang kalangitan po ay ang kanyang tirahan. Heaven was his home. And it was logical that when his work was complete, that he would return home again. Sabi nga po sa John 14 verse 28, "I am going to the Father." Sabi po ng ating Panginoong Jesus. Ang mga prophecy po, they have to be fulfilled. He said that he would return to the Father, and he did. Talagang ginawa niya po. Dahil itinuro niya po ito sa mga tao o sa mga disipulo. So ano po ba ang divine plan? So the divine plan was the Holy Spirit would not come to indwell believers until after the ascension of Christ. Ito po yung plano, ang banal na Espiritu po ay i-indwell, ang mga mananampalataya pagkatapos po ng ating pong Panginoon ay umakyat sa langit. The ascension must precede Pentecost. Kaya nga po, nangyari nga po, pagkatapos po ng ating Panginoon ay umakyat sa langit, yun po, dumating naman po ang banal na Espiritu. Sa John 16, sabi po, "But very truly I tell you, it is for your good that I am going away." Sabi po ng ating Panginoon. "Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." Yung pong advocate na binabanggit po ng ating Panginoon dito ay ang banal na Espiritu. So the ascension of Christ was a prerequisite to his further work of preparing mansions. Ito po isa pong nakaka-excited po na pangako ng ating Panginoon na kapag siya po ay nasa kalangitan na ay ihahanda niya po ang ating mga mansions, sabi po sa ibang translations, rooms, para po sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinabi po sa John 14, verses 2 to 3. "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Ito po isang pangako ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay kukunin niya pagkatapos po na niya maihanda ang mga rooms para po sa atin. So, it would have been wonderful if Jesus could have lived on earth forever in His post-resurrection power. Napakaganda sana, sabi po dito, na kung ating Panginoong Jesus ay just nag-stay na lang dito sa lupa, after pagkatapos po niya na mabuhay na muli. Pero that was not the plan of God for the church. Hindi po ito ang plano ng Panginoong Diyos para po sa simbahan. So bakit kailangan ng ascension? Una po, Jesus ascended to complete the redemptive work that was required para po matapos po yung pong pagtubos ng kasalanan.
na kinakailangan. Pangalawa po, kung bakit kailangan po siya na mag-ascend. Jesus' ascension enabled His followers to do the promised greater works. So, kinakailangan na siya po ay umakyat po sa langit para po ang kanyang mga tagapagsunod ay magawa po yung kanilang pong promised greater works. At nakita po natin yan sa book po ng Acts. Pangatlo na dahilan, Jesus ascended to enter into the ministry of intercession at God's throne. Ito po yung isa pong ministry na gagawin po ng ating Panginoon, na ginagawa ng ating pong Panginoon. Ito po yung ministry of intercession. Ito po yung tagapamagitan. Pang-apat po na dahilan, Jesus' ascension makes His ministry worldwide, not localized in Palestine. Dahil po siya po ay umakyat sa langit, naging worldwide na po ang kanyang ministry at hindi lang po sa Palestina. At panglima, the ascension becomes a strong proof and explanation of the resurrection body. Naging isa pong malakas na proof o pruweba yung pong kanyang pag-akyat na ang kanyang katawan po ay nabuhay ng muli. Yan po yung panglimang bahagi. Ngayon, darako po tayo sa pang-anim na bahagi, the purpose of the ascension. Bakit po kailangan na umakyat ang ating Panginoon? Anong purpose? So, Jesus ascended to glorify the Father. Yan, sabi po sa John 17 verse 1, after Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Ayan. Pangalawa po na purpose, Jesus ascended to become a prince and a savior. Para po maging prinsipe at tagapagligtas. Sa Acts 5 verse 31, God exalted Him to His own right hand as prince and savior that He might bring Israel to repentance and forgive their sins. So sinasabi po dito na ginawa po siyang prince and a savior. Pangatlo po na purpose, Jesus ascended as a forerunner, opening the pathway for us. So, pag sinabi pong forerunner, ibig sabihin siya po yung tagapagbalita, At binuksan daw po ng ating Panginoon yung pathway, yung pong daan para po sa atin. Sabi po sa Hebrews 6:20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. Ayan. Panghuling purpose po is that Jesus ascended to prepare our heavenly abode. Yung pong heavenly home po natin ng mga manampalataya. He ascended to become our high priest and to take His appropriate seat. Ayan. So yan po ang mga purposes ng ascension po ng ating Panginoong Jesus. Susunod po na bahagi po tayo ay ang results of the ascension. Ano po ang naging resulta ng kanyang pong pag-akyat sa langit? He gave gifts to men. Siya po ay nagkaloob sa mga tao. Sabi po sa Ephesians 4:8, this is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Ngayon, ano ba yung mga gifts na yan na sinasabi po? Ayan, basahin po natin sa Ephesians 4:11 to 12. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Ito po yung mga kaloob na binigay po ng ating Panginoon Jesus. Because He ascended, the Holy Spirit descended. Tulad po nung previous po na pag-aralan po natin kanina,
dahil po siya po ay umakyat sa langit, ang banal na espiritu po ay bumaba naman dito po sa lupa. And then, He demonstrated that sins were purged by sitting down, showing completed action. So, ang naging resulta ay nalinis po ang mga kasalanan po ng mga tao sa pamamagitan po ng pag-upo niya sa kanyang trono, at tapos na po yung kanyang ministry dito po sa lupa. Tingnan po natin ang sinasabi po sa Hebrews 1 verse 3. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So ano pang naging resulta? Because of His ascension, now we can come boldly to the Lord in prayer. So, ngayon po na siya po ay umakyat na po sa langit, tayo ngayon ay maaari na pong lumapit sa ating Panginoon na malakas po ang ating loob na lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. So ano pang naging resulta? Because He has ascended, He can now save to the uttermost. Ano po, hanggang sa dulo, pwede niya na pong bigyan ng kaligtasan. He can lift a sinner from the cesspool of sin to the highest heaven to be with Himself. Kaya na pong kunin ang mga makasalanan po at para makasama niya doon po sa kalangitan. Ano pa po naging resulta ng kanyang pag-akyat sa langit? His presence in the heavenlies causes us to draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience. Tayo ngayon po ay maaari pong lumapit sa Kanya na may totoong puso at may kasiguraduhan po ng pananampalataya. Ayan. Ano pa pong resulta? He stands now on the portals of heaven, beckoning us to look unto Jesus. Siya po ngayon ay nakatayo po sa portal po, sa pintuan ng kalangitan. Ano pong gusto niya mangyari? Para po sa atin na tumingin sa Kanya. He stands as the goal at the end of the journey. Siya po ngayon ay nakatayo po doon sa pintuan ng kalangitan. Para po tayo bilang pong mananampalataya, siya po yung ating goal sa journey po natin dito po sa lupa. Positionally, we are seated with Him today in the heavens. So, another result po ng kanya pong pag-akyat sa kalangitan, tayo po bilang mananampalataya, tayo po ngayon ay kasama niya na po sa kalangitan. Bakit? Siguro matatanong nyo, bakit ganito yung sinasabi? Pero tinan po natin sa sinabi po sa Ephesians 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Para po parang buhay pa naman tayo, pero sinabi po ito ng ating sinasabi po sa Biblia na tayo ngayon po ay nakaupo na kasama po ng ating Panginoong Jesus sa kalangitan. Susunod po na resulta ng kanyang pag-akyat po sa langit, now that He has ascended, angels, authorities, and powers are subject to Him. Ngayon po na siya po ay nasa kalangitan na, ang mga anghel po, authorities and powers ay nagsasubmit sa Kanya. Sabi po sa 1 Peter 3 verse 22, who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to Him. His ascension became a coronation. Ascension becomes one of the 6 articles of the mystery of godliness. Ayan. So ayan po ang mga naging resulta po ng pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. Ngayon po, in conclusion po mga kapatid, because of the exaltation of Jesus Christ, one day, dahil po ang ating Panginoon ay naparangalan po, darating po ang panahon na ang lahat po ng tuhod ay luluhod. At lahat po ng dila shall confess that Jesus Christ is Lord, the glory of the Father.
lahat po, everybody will kneel before the Lord Jesus Christ. At lahat po ay magsasabi na siya po ay Panginoon. Sabi po sa Philippians 2 verse 9, "Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name." Kaya tayo po, let's not wait until the day to glorify our Savior. Huwag na po tayong maghintay sa araw para po itaas ang ating Panginoong Jesus, para po sambahin siya. Ngayon po tayo na nasa lupa, let's worship and serve this Christ who defied the laws of gravity. Sambahin natin ang Diyos na ito, ang Kristong ito, na He defied the laws of gravity, and ascended bodily. Let's prepare to welcome Him soon as He returns bodily and visibly. One day po ang ating Panginoong Jesus ay darating, kaya tayo po ay maghanda sa Kanyang pagdating na muli, tulad po ng Kanyang ipinangako sa atin. Kaya ayan po mga kapatid ang ating topic po about the ascension of Christ. Sana po ay naliwanagan po tayo kung ano po ang katuruan tungkol po sa Kanyang pag-aakyat sa kalangitan. Kaya salamat sa pagsama niyo sa akin sa kalahating oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At in-invite ko po kayo muli na samahan po ako sa susunod na linggo sa ating pong patuloy na pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Kaya paalam po muna at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal.